Mga idolo, sasakit ang ulo ni Con Nopel sa nagawa ni Plug. Alam naman natin na gusto din kunin ni Nopel ang Rookie of the Year. Makikita yan sa productivity niya sa Hornets. Imaginein mo, 3-point leader siya sa isang season. At may mga nagsasabi pa na siya ang maaaring bumasag sa all-time 3-point record ni Curry balang araw. Pero mga idolo, hindi nagpapatalo si Plug. Sa isang laro lang, umiscore siya ng 51 points at naging youngest player na umabot ng 50 points sa NBA. Ngayon ang tanong, si Plug na nga ba ang Rookie of the Year? O may mas malaking sorpresa pang gagawin si Nupel? Pag-usapan natin yan ngayon. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa bawat NBA season, may isang award na laging inaabangan ng fans, ang Rookie of the Year. Ito ang award na nagsasabi kung sino ang bagong superstar ng liga. Ngayong season, dalawang pangalan ang halos araw-araw mong naririnig. Si Con Nupel, ang sniper ng Hornets, at si Cooper Plug, ang all-around pinom na parang ginawa para maging superstar. Magkaiba ang estilo nila, isa ay deadly shooter, isa ay complete superstar package. Pero isa lang ang tanong ng buong NBA world, sino ang magiging Rookie of the Year? Mga idolo, simulan natin kay Con Nupel. Sa unang tingin, akala mo simpleng shooter lang siya. Pero habang tumatagal ang season, lumalabas ang tunay niyang halaga sa Hornets. Si Nupel ang naging isa sa pinaka-dangerous shooter ng rookie class. Kapag iniwan mo siya sa 3-point line, halos automatic na ang resulta. Hindi lang basta tres, consistent 3-point shooting. May mga laro na parang wala siyang kaba sa pressure. Kahit rookie pa lang siya, naglalaro siya na parang veteran sniper. Kaya nga may mga fans na nagsasabing, kung ganito na siya ngayon, paano pa kapag nasa prime na? May mga comparison pa nga na ginagawa ang fans sa kanya kay Stephen Curry. Hindi ibig sabihin na pareho sila ngayon, pero ang punto ng fans, may potential siyang maging isa sa best shooter ng next generation. At kapag shooter ka na ganito kalital, automatic ka talagang Rookie of the Year candidate. Pero mga idolo, habang umiinit si Nupel, may isang rookie na parang sumabog sa eksena, si Cooper Plug. Kung si Nupel ay sniper, si Plug naman ay complete superstar prototype. Kaya niyang mag-score, mag-rebound, mag-defend, mag-lead ng team. At pagkatapos, nangyari ang laro na nagpabago sa buong Rookie of the Year conversation. Sa isang laro kontra sa Orlando Magic, umiscore siya ng 51 points. At dahil doon, naging youngest player sa NBA history na umabot ng 50 points. Sipin mo yun? Rookie pa lang, pero nagawa na ang isang bagay na bihirang mangyari kahit sa mga superstar. Dahil doon, biglang nagbago ang usapan ng fans. Hindi na lang ito simpleng rookie race, parang naging superstar preview. Ito ang dahilan kung bakit sobrang interesting na Rookie of the Year race na ito. Magkaiba sila. Con Nupel, elite shooter. Spacing machine, offensive weapon. Cooper Plug, two-way superstar, defensive monster, all-around player. Kung titignan mo, parang classic NBA debate ito. Shooter versus all-around star. At kadalasan, ang Rookie of the Year ay napupunta sa player na pinakamalaking impact sa team. Kaya bawat laro nila ngayon, parang audition para sa award. Pero bago tayo magpatuloy mga idolo, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Kung ikaw ang boboto ngayon, sino ang Rookie of the Year? Si Nupel ba? O si Plug? Comment nyo sa baba. At kung mahilig ka sa NBA content tulad nito, hit the like button at subscribe. Dahil halos araw-araw natin pinag-uusapan ang mga hottest stories sa NBA. Ngayon mga idolo, balikan natin ang Rookie War na ito. Ang tunay na laban para sa Rookie of the Year ay hindi lang stats, kundi statement games. Yung mga laro na mapapaisip ang buong liga. Okay, superstar na talaga to. Para kay Nupel, ang statement niya ay pagiging 3-point leader sa season. Para sa rookie, napakalaking bagay niyan. Ibig sabihin, hindi lang siya scorer. Isa siyang weapon na kayang baguhin ang spacing ng buong game. Samantala kay Plug, ang 51-point explosion niya ay parang announcement sa buong NBA. Parang sinasabi niya, hindi lang ako rookie, superstar in the making ako. Ngayon, kung tuloy-tuloy ang trajectory nila, may dalawang posibleng mangyari. Option 1, manalo si Nupel kung patuloy niyang dadalhin ang Hornets offense gamit ang kanyang shooting. Option 2, manalo si Cooper Plug kung patuloy siyang maglalabas ng superstar level performances. At kadalasan sa NBA,
Kapag rookie ang nagdo-dominate sa maraming aspeto ng laro, doon kadalasan napupunta ang award. Pero hindi pa tapos ang season. At alam natin sa NBA, isang buwan lang ang kailangan para magbago ang narrative. Lagi ko sinasabi yan mga idolo. Kaya ngayon, mas lalo pang umiinit ang Rookie of the Year race. Sa isang side, ang sniper na kayang pumatay ng laro gamit ang 3-point shooting niya. At sa kabilang side naman, ang pinom na kayang gawin ang lahat sa court. Dalawang rookies, dalawang future stars. Isang award lang at isa lang din ang pwedeng manalo. Ngayon mga idolo, gusto kong marinig ang sagot niyo. Sa tingin ninyo, sino ang Rookie of the Year ngayong season? Si Con Nupel ba na posibleng maging susunod na greatest shooter ng NBA? O si Cooper Plug na mukhang future superstar ng liga? Comment nyo sa baba ang inyong sagot para ating pag-usapan. An excellent job with that. Cooper rises for a jumper. Yes, sir. Turnaround shot. Outside. That's what he's doing. Going outside. Give yourself some room. Yeah! 50 points in an NBA game. There's a chance for it right here. Right now. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.